We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon or the Story Conference. I'm Ed Lingao. And some stories we're watching this Friday, October 4. The Sandigan Bayan acquits Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile of plunder over the pork barrel scam. Also cleared from charges were Janet Lim Napoles and Enrile's former Chief of Staff Gigi Reyes. The court says the prosecution failed to prove the three's guilt beyond reasonable doubt over 172.8 million pesos in kickbacks from ghost NGOs. The DFA has canceled the Philippine passport of dismissed Bamban Mayor Alice Go. The cancellation took effect September 30. Earlier, Go's lawyer Stephen David said his client is running for re-election in Bamban. President Bongbong Marcos has appointed 3 new key officials to the Department of Education. Economist Ronald Mendoza is now DepEd Undersecretary, while Education Advocate Annie Almario has been named Assistant Secretary. Also appointed was Assistant Secretary Georgina Yang, a former spokesperson for the Robredo-led Office of the Vice President. And joining us today, Ami Pamintuan, the Editor-in-Chief of the Philippine Star, and, via Zoom this time, Storycon's resident political pangkalawakan, Tito Ronald Llamas. Magandang hapon sa inyo. At matraffic, no? Traffic. 2.5 hours na daw siya, Ed. Oo nga eh. 2.5 hours on EDSA without a flood, without typhoon, without construction. Ang lakas ng buhos ng ulan kanina, pero bumahaba sa EDSA? Wala naman. Wala. Ah, bumuhos. Volume lang. Buhos ng ulan. Pero walang baha. Wala. Hindi lang muna. Tigil na eh. Hindi, baka hindi siya tinamaan. Baka hindi siya tinamaan ng baha. Oo pero... Kung bumuhos kanina, baka nagbaha, nagkaroon ng gridlock, tinamaan siya. At ito yung Kaya lang, hindi na buntot. siguro niya inabutan, no? Oo. Nag-subside lang siya ng mabilis. Siguro ganon. Kawawa ng si Tito Ronald Llamas, Ami, ka-around pa na niya bukas. Paano ba yan? Papadala na lang siya sa atin. Papadala na lang sa atin yung mga siopaw. Alam mong okay dyan, Tito Ronald, dahil we are now an internet economy. Pwede ka naman magpag-grab ng pagkain na hindi galing Quezon Siopaw. City. Di ba? Pwede ka magpag-grab ng pagkain galing lang sa Mandaluyong at sa Parañaque. Yes. Marami dito. Oo. Malapit. Oo, Sa amin. para kami maaring makiramay sa iyong pagdadalamhati. Pwede. Aba, umuho siya. Malapit na. Oh. Umuho nga siya, oh. So, ano sabihin ko sa staff? Abangan namin. Nasa show na daw siya, malapit na siya dyan. Pero galing yung show, siguro mga kalahating oras pa yan. Mga kalahating oras pa yan, no? Yan na nga. Don't forget, it's a Friday today. Yes. It's a Friday at siksik ang mga balita ngayong araw na ito. Yes. Well, Ami, of course, you know already about that, nga. Tito Ronald. I'm sure you've also heard about it. Of course. Among other things, today, we have to check later with our correspondent in Davao, pero expected na Yes. mag-file ang mga Dutertes by today. At least that was their announcement yesterday. Sila raw ay mag-file ngayong araw. Kung sino ang mag-file na Duterte sa ang posisyon, yun ang malalaman natin na dapat. Before, alas 5 yung sara ng Before tindahan, 5. By 5. By 5. So they may have filed or they should be filing already in the next hour. Of course, that's assuming that na hindi tayo na 1, 2, 3 na naman. Kasi Hindi, minsan mahiwagi mga bitaw eh. Ang spekulasyon kahapon, si former President Duterte mismo ang tatakbong mayor, di ba? Mayor. Yeah, Yes, pero I mean, and, you saw the condition of the former president in the photo. So, ano naman yun yung alam ko na yung ano niya, yung Buerger's disease saka Barrett's esophagus. Yun. Yung ano niya, yung mga sakit niya na delikado, tapos meron siya nung myasthenia gravis, di ba? Ewan ko kung tama yung pronunciation ko, ha? Yung lagi siyang nakaganon, nakaano sa pisngi niya, myasthenia gravis yung para explanation. Oo. Yan. Oh. Yan yung mga sakit niya. Okay si Dr. Ami Pamintuan, ah.
Oo nga eh. Wakang Hindi. doktor eh. Oh. Ami, okay lang kung bali ang pronunciation mo dahil hindi namin alam ang spelling. So, doesn't make any difference anyway. Okay. Yung Kwanben, yung Makabayan Black, nag-file na kanina. Nag-file na ata, nag-file na. Oo nga. Labing isa ba? Labing isa? Labing isa. Labing isa for, the biggest. for their Senate slate. Yeah. Yes. Almost complete ang kanilang slate. Almost. But we'll see kung Pwede pa naman yung madagdagan, di ba? Hanggang ano pa naman eh. Pwede pa siyang madagdagan ng isa pa. Or mabawasan. Baka may balita ka, Ronald. Or mabawasan kung sakaling magnenego sila sa iba. No? Pwede yan. Mukhang may chismis Depende na sa sila. negotiation. Mukhang may chismis ka. Ano chismis mo? Mukhang may marites ka, Ronald. Babawasan. Baka pupunta. May mga nag-uusap Hindi naman kasi. Ronald pupunta dun sa sa Administration. alyansa. Dahil kulang sila ng isa eh. Oo, siyempre nakikipag-usap din sila Luke at saka sila Yodi, sila Yodi. So, Si Yodi, isa yun sa mga possibility. Oo. No? Tapos merong mga manggagawa na mga tatakbo for the Senate. So, ganun ang mga usapan. Hindi naman siguro sila magagawi sa PDP laban kasi yung PDP tatlo lang ata o apat eh. So, kulang Hindi, sila. galing na sila ron eh. Galing na sila ron dati eh. Uy, ibang tawa niyo. So there's also that. Of course, the other big story na hindi politika, o sabihin natin politika din, I don't know, let's see, is yung acquittal. Yes. Ngayong umaga po. Wala pa akong detalye. Oh. Ako dyan, Ed. Ano? Babala ko ng kotse. Ha? Babala ko ng kotse Ed. para makaagat ako dyan. Oh, sige. Bababa na daw siya. Sige, abangan natin Tito Ron. Pero in the meantime, Bok, let's already talk about what we know doon sa Yes. acquittal. Of course, we don't have that much detail yet. We're still waiting for the full decision as promulgated by the Di pa. Sandigan Bayan. I think that there were 5 justices who voted, which means na hindi nagkaroon ng unanimous vote yung 3. Kaya they pulled in 2 more. So mukhang merong disagreements doon sa... Saka ano siya, no? Based on demurrer for to evidence lang yan, ano? Hindi ba yan dismissal? Basically, Alam the mo ba defense kung said... Alam na natin actually, medyo alam na natin yung detalye, di ba? Dahil demurrer yan eh. Nagpresenta ng ebidensya ang prosecution. prosecution. So more or less, alam na natin yung case na itinapon. At ang sabi ng defense, yun na yan, hindi na kami magdesisyon na kayo. Oo, na mahina yung prenisinta nila, i-dismiss nyo na yan. Yun ang ibig sabihin nun. Chief Presidential Legal Advisor. Baka kabahan na yung Oo iba nga. dyan. Well, maraming nga namang dikit-dikit dun sa issue. Among them, of course, is si JPE, still is the Presidential Chief Legal Advisor. At not to say that it's linked, pero although it is linked in a way historically, pero not necessarily politically. Pero yung ponente ng bill petition ni Enrile that was granted by the Supreme Court on the basis of humanitarian issues was Lucas Bersamin. Yes. So that was unusual too. That was a president of sorts na nabigyan ng bill on humanitarian grounds. Actually, Ed, di ba kung natatandaan ko, yung kay JPE, medyo hindi siya completely unexpected kasi ang sinasabi nila noon walang direct link yung sa pagtatanggap niya ng pera. Ang medyo nakakapagtaka yung kay Gigi Reyes. Kasi siya yung tinuturo na di ba? One of the principles actually ng scheme na padadaanin mo sa non-existent Ghost NGO, NGOs. yung pork barrel, siya actually yung tinuturo na isa sa main na nakasama sa pagpaplano nila Napoles. Kaya yun ang medyo nakakapagtaka. And of course, nakakapagtaka na pati si Napoles na-acquit. Although in several cases, na-acquit din siya, while in several other instances involving other lawmakers,
convicted siya. Na-convict siya sa Kaya kaso ni Bong siguro- Revilla for plunder. I'm talking of course of Napoles. Convicted siya. She was convicted of plunder. And if I remember right, si Bong Revilla was ordered to return 124 million Oo, pesos. hanggang ngayon ayaw isole sa atin. So may At ganun pang ang unresolved sabi issue. nila, hindi naman daw siya directly ang inuutusan, kundi yung So sino Ewan ko ba? magbabalik ng pera yun? Tapos yung chief of staff niyang kawawa ang nakulong. Di ba namatay? At later, namatay. Namatay sa stroke. Yan ang problema. Namatay sa So stroke that leaves while everything in the air because sentenced. you cannot go after somebody who's already dead. Yeah. Hindi, convicted siya. Si Cambe. Yeah, but the possibility of anybody talking anymore. Yeah, no nga eh. Kaya medyo ang hirap Saka merong several other yung pork barrel cases involving other lawmakers naman na dismiss naman yung ang ini-invoke nila yung inordinate delay sa prosecution nila. Meron na ring mga ganyang kaso na hindi masyadong sikat yung mga tao. Iba-iba hindi consistent yung mga yung mga ruling or siguro sinasabi ng mga judge iba-ibang kaso yan Andito na ngayon, si Depende Tito dun Ronald sa Llamas. ebidensya. May dala ka ba diyang Ayan na, pansit? nakarating na. Nakahabol. May dala kang Sa pansit? Lunes. Bakit lunes? Nakapagkape na. Oh, may kape siya eh. Nakapagkape na. Oo. Baka Oy, si... Baka si... Pare-pareho tayo, walang wala pa nung detalye nung Oo nung nga eh. acquittal Oo nga eh. Although it's interesting. Okay, let's lay the premises first. For those who are not familiar anymore, kasi maraming tao naman don't remember much of the pork barrel scam eh. Basically, the system worked like this, if I recall correctly. Si Janet Lim Napoles created bogus NGOs or ghost NGOs. At yung mga pork barrel ng mga ilang senador at congressmen, Ilalagay doon. Oo, nirekomenda ng mga opisina, ng mga legislators, na ilaan ang pork barrel nila doon sa mga ghost NGOs ni Napoles. At itong mga ghost NGOs, maglalabas ng mga ghost receipts para ma-liquidate yung pork barrel na bilyones na inilabas at nagpapartihan sila. So these are basically ghost projects. Ghost projects with ghost NGOs. Yes. This is that much is clear. The money disappeared. The money was stolen. The money was spent, and the money went through these legislators' offices to the ghost NGOs. For example, in 2023, isang former COA Assistant Commissioner si Susan Garcia testified doon sa Sandigan Bayan that Enrile's office submitted confirmation documents stating that they received deliveries of the items bought by the ghost NGOs, which is of course impossible kasi ghost NGO nga. So they confirmed receiving ghost deliveries from ghost NGOs. In other words, So ngayon, peke yung yung mga kaso na yan, naging ghost na rin dahil napawalang sala eh. Oo. So ghost na rin sila, no? Yung I suppose the problem there is making the link is making the connections between yung hocus pocus at yung principals who are Hindi, pero accused. yung iba kasi may mga pirma eh. Kaya alam ko, halimbawa, Pero that was the assertion din that the signatures were Kaya forged eh. hindi, pero halimbawa itong kay Senator Jinggoy, kaya di ba na-convict siya for 16 years, nakakaso ngayon yun. Dahil may may mga napatunayan na yung mga pirma ay authentic eh. But that was overturned if I recall correctly. That was overturned eventually. So may ganung flip-flopping eh. On appeal, if I remember correctly, there was a conviction for indirect bribery. Was that tama ba? Indirect bribery, and then it was overturned on appeal. Halimbawa, yung kay Cambe, no? Parang dahil siya yung pumirma, siya yung nasalang. No? Siya yung nakulong. At siya eventually yung namatay. Oo. Parang hindi nila parang siya yung Cambe kay Revilla, di ba? kay Cambe, yung kay Cambe, kay Revilla, Kay oo. Revilla. Siya yung Yun naman, yung namatay sa bilibid. took one for the team. Kawawa naman, no? Hindi ba yung in the case of Enrile ang nakapirma nga si Gigi? Oo. Si Gigi, tsaka ata yung kanyang deputy chief of staff, si Evangelista. Hindi, tsaka may Oo. mga testigo si Louie. Di ba?
May Yes. testigo yung tao Yes. ni Napoles. Si Ben Hur. Oo. So, ayun. Hindi lang siya Kaya yung pirma. actually, yung case ni Enrile, medyo talagang pwede ngang hindi makadiretso yung istorya kay Enrile, pero yung kay Gigi ang nakakapagtaka. Baka kung walang ibang kaso si Napoles, dahil sa kasong ito, baka tumakbo rin yun. Baka mag-file din ng candidacy. Oo nga, baka tatakbo. Buti na may conviction na, di ba? Hindi. Meron na siyang several convictions. In other cases, napakarami niyan, remember? Mga halos 200 yata yung mga lawmakers na na-implicate, di ba? Oo. Pero I also Saka wonder hindi- I also wonder, kasi remember nga, yung sa kaso ni Bong Revilla, there was also an order nga to return 124 Yan na nga. million. Ang what's wording next? yata ang wording yata nung decision ordering the defendants. Dahil siya na-acquit, ang rason nila, hindi ako kasama dun sa mag-return. Pero, Parang di ba, ganun yata yung it's hindi the ko question on everybody's mind. So what happens now? You have an order and parang there Magulo is nga no yung ano yun clarity. Magulo yung order na yun ng Sandigan. Pero should somebody follow it up? Should somebody file I don't know, some sort of petition or Siguro. motion Taxpayer. to get clarity from the courts as to what should be done? Otherwise, parang deadmahan na lang tayo. Pero Ed, saan ka ba nakatira nitong mga nakaraang dekada? parang nagugulat ka. Am I suspiciously naive? Parang nagugulat ka sa mga pangyayari. Hindi. Pwede nga ng taxpayer's lawsuit dapat yan Kahit man lang for clarity, no? Kasi sinabi na ng camp ni Senator Revilla, wala silang balak na ibalik yung pera Siguro we should need clarity. Magulo talaga yung anong yun Pero Bok, that was Yung 5 years decision na yun ng ago. Sandigan. That was 5 years ago, and well, of course, we're not learned people of the law. Hindi. But if somebody was to have filed, somebody should have filed already, at least in the interest of seeking clarity, if not justice. Dapat akbayan, ano? Pero diba, ganyan. dapat takbayan. Sige, sasuggest ko sa kanila. Alam, Sige. pag individual kasi, magastos yan At totoo yun. Kailangan mo ng oras, kailangan mo ng totoo. abogado, kailangan mo maghanap ng mga dokumento, magpapasirox ka. Tapos ano makukuha mo doon? Libo-libo. Hindi naman siya mapupunta yung et cetera, Hindi naman siya mapupunta yung 124. Oo, kaya, ganyan. No? Should it be the Solicitor General, for example? I don't know. I'm just asking a question. But somebody, I suppose, should Dapat. get clarity. Dapat. Otherwise, Moto proprio. we've just Dapat left moto it, proprio. left it in the air. Yes. Pero, Minsan na nga lang tayo makakuha ng desisyon. Hindi pa natin hinabol. Sige, tatanungin natin si Solgen na sunod na maging guest natin. Oo, sige. Kasi pinababalik yun sa Treasury Di ba? Oo, tama. Pinababalik yun sa Treasury We should be going after. O kaya yung National Treasurer, dapat tanungin natin. Pinababalik yan sa inyo, hindi nyo ba habulin yan? Yeah, but we don't know. We're not learned people of the law. Tsaka, Ami, Ed, landmark case yan Ibig sabihin, kung yan ay makakalusot, lalo may inspire yung iba. Na-inspire talaga. Yan na nga. Na-inspire sila. Inspire. Oo. The connotation is positive. Na-inspire na, Ronald. Na-inspire na. Oo. Marami nang na-inspire. Yeah. Okay. Bok, teka. Maraming- Kambyo muna tayo. Si Maricel Halili, nasa linya. Baka maputol. Okay. Punan natin muna si Maricel Halili. Latest dun sa Alice Go issue. Mase, ano na ba nangyari dyan? May statement na ba mula sa kampo ni Alice Go? Tungkol sa passport cancellation ng DFA sa kanyang pasaporte. Hindi sa filing mo Akala ko sa filing niya Mase, ano balita dyan? Actually, oo. Bok, sayang nga hindi natin naitanong yung tungkol sa passport cancellation ni Alice Go kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Kasi when they released the statement, he already left the palace. Pero kanina tinanong namin if i-bring up ba yung issue on espionage sa ASEAN Summit. Ang sabi ni Secretary Manalo, kung magkakaroon ng meeting with China, they will definitely raise the issue. Pero on the level lamang ito of PFA because definitely there won't be a meeting between President Bongbong Marcos and the Chinese official next week. Kasi, number one, hindi naman darating sa Chinese President Xi Jinping sa ASEAN Summit next week na gagawin from October 9 to October 11 sa Laos. Hindi rin
dadating dun si US President Joe Biden. So mga representatives nila yung pupunta doon, si Prime Minister Li Qiang at saka si US Secretary of State Anthony Blinken. Pero kung sakaling ipapaabot talaga natin yan officially sa China, kinakailangan dagdagan natin yung ebidensya. Hindi sapat lang yung Al Jazeera Yung sinabi ng documentary, yung sinabi Yes. ng isang Taipan. No? Hindi sapat yun eh. dahil she said. Oo, dahil yung Taipan na yon, ginamit niya yung spy angle na yan para sa kanyang kaso, para hindi siya mapadala sa China. Extradite. Oo, dati siyang espiya at siya ay bumaliktad daw, kaya ayaw niya na bumalik sa China, lalo na may death penalty ron. So medyo hindi pa ganoon kasolido yung ebidensya na yon, no? Kaya baka clutching at straws, at isa doon sa straw na yon ay si Alice Goo. Although, seryosong claim, kaya kailangan natin pag-aralan. Pero kung i-elevate natin kay President Xi Jinping or sa kanilang foreign ministry, kailangan may additional tayong ebidensya. Para hindi naman tayo mapahiya. Tama, Matawalan Mr. sa atin, Ronald. no? Kaya napansin din namin kanina, si Secretary Manalo was very careful in giving his statement about Alice Go. Ang sinabi niya na parang they are monitoring the report about espionage, pero they cannot give details kasi nga foreign relations na yung pinag-uusapan natin dito. So very matipid din yung sinabi niya sa atin. But ang sabi lang ng DFA, definitely madidiscuss yung tungkol sa human trafficking during the ASEAN Summit because this is not just a concern of the Philippines. This is also an issue in other South Asian countries. And Yes. meron daw mga POGO counterparts din daw dun sa ibang ASEAN state members. Yes. Kaya definitely, yung human trafficking in general, that will be part of the agenda. Yes. And also, Bok, Alam, sige, Bok, go ahead. Maricel, meron bang may nakaschedule bang kahit pull aside lang siguro na meeting sa si President Marcos with any Chinese official dyan sa ASEAN Summit? Kasi observer dyan ng China, di ba? Yes, Ms. Abby. Kasama rin sa mga mag-a-attend yung representative ng China. But so far, yung mga nakalatag na bilateral meeting with the President Marcos, hindi nakasama ang China. And ang sabi kanina ng DFA, mukhang hindi rin siya kasama dun sa mga pinaplano na dun sa mga side meetings. Yung isa kasing angulo dyan kay Alice Goo, nung di ba nakalabas siya ng bansa, July, isa't kalahating buwan siya sa labas ng bansa. Kung talaga siyang spiya, most probably nakabalik na siya sa China. Bakit naglamierda pa siya sa Malaysia, Indonesia, Singapore? Namili pa ba siya? Nag-shopping siya? No? Nung nahuli natin siya sa Mabibili niya, Hermes. within China eh. Oh, usually pag ganyan, na-discovery ka na, takbo ka na doon sa kwan mo. Home country. Oh, unless ikaw ay nakaugnay sa mga triad. Hindi ka makabalik dahil huhulihin ka or worse. Huwag niyong kalimutan, may death penalty sa China. No? Kaya kaya delikado yung mga ganyan na involved sa mga illegal pogos dahil pinalaya siya ng China eh. Eh pag nahuli yung mga yan, pag pinabalik yan, eh kakasuhan yan. Or worse. Sinasabi ko dahil may death penalty ron. Also, Bok, like it or not, all states collect intelligence eh. It's just a matter of not getting caught with your hand in the doggy bag. At saka ngayon, ang intelligence gathering, hindi na yung mga dating mga katulad namin ni Ed na mga James Bond. Oh, No? Mga, buti James Bond, hindi Austin wala Powers ngayon. eh. Ngayon, mga nerd na sa kwan, na nag-hack ng mga They don't even information. have to Kahit leave saan. the room. Yun na yung main form of intelligence, counterintelligence ngayon. Kaya, Sabi ko wala nga kung mag-i-espia yan, they can do it all the way from Beijing. Yes, oo. They can spy all over the world from Beijing. Oo, kaya si Ed Hindi laos. mo kailangan i-outsource. Oo, kaya si Ed laos na eh. Where's your mojo, baby? Austin Powers. si Mase, baka... Okay. Jose, meron ba? May pahabol ba? Sorry, Bok, ano yun? May pahabol ka ba? May ibang balita? Ay, Lebanon. Sa Lebanon. Lebanon. Oh. Yeah. Yung sa DFA, sinabi rin nila na kahit nasa alert level 3, yung Lebanon ngayon, tinitreat nila ito as if nasa alert level 4 na parang nagpapamandatory evacuation na sila. But so far, although nauna na rin nilang sinabi na they are preparing chartered flight for Filipinos there,
pine-prepare daw nila lahat. Nag-gather pa sila kung sino pa yung gustong sumama dun sa repatriation. Pero dun sa huling tala na binigay ng DFA, nasa more than 100 Filipinos na yung ready to be evacuated. So, naghihintay na lang sila kung kailan ready yung place for landing. Ang mahalaga kasi dyan, it's an expansion of the Gaza war eh. At involved na ngayon ang Lebanon at posible Iran. So Iran. lalawak yan. Ang problema natin, several 100,000 yung ating mga kwan dyan, mga OFW. So sana naman na hindi lumawak yung gera dyan. Halimbawa sa Lebanon, mahigit 1,000 na yung patay eh. No? At mukhang papasukin na ng Israel. Kakabomba lang nila eh nung main road between Beirut at saka Syria para walang tutulong sa Lebanon. At saka wag natin kalimutan, yung Lebanon, marami rin diyang Kristiyano. No, minsan Maronite. hindi lang kwan yan eh, hindi lang yan mga Muslim. No, multi-ethnic, multi-religion ang Lebanon. Yan dati yung kwan eh. Even Syria. Oh. Ang daming Orthodox Christians sa Syria. Yes, ang tawag sa Lebanon dati, the Pa- Switzerland. Hindi, the Paris of the Middle East. Sila dalawa ng Damascus sa Syria. Ang ganda-ganda dyan eh. Ang ganda ng mga tao dyan na ang ganda ng mga features. Oo, munta ka na madulas kanina eh. Iba yung sasabihin mo sana, Ed. Hindi, duwan ako Damascus dati. Nahalata mo, iba yung sasabihin sana niya. Biglang cambio. Kaya nga, parang kumapit tayo bigla. Biglang cambio. Pero Phil Ronald, ang sinasabi naman ng DFA kanina, so far, yung nasa southern Lebanon pa lang naman talaga yung affected. So yung ibang mga Filipinos doon natin sa ibang part of Lebanon are safe. Kaya pinaprioritize talaga yun nila yung nasa southern part. Yes, oo. Actually, Marisol, ang report ay karamihan sa mga Pilipino ayaw naman magsiuwi. Tama. Yes, Kahit isa din anong, yan sa mga kahit anong sinasabi. conflict dyan. Oo. Kasi ma-displace sila eh, mawawala yung mga kontrata nila eh. Yan ang inaalala nila. At saka iniisip nila, kung ano man ang armed conflict dyan, pa bugso-bugso naman, pawala-wala. Pero yan, Yan daw ang mindset yes. actually ng mga natin. Pero that could be a bigger, more serious war dahil ang Hezbollah is a tougher nut to crack. Mas malaki yan Ayun na sa nga. Hamas at saka mas armado yan, no? At Yeah. halos ko yan, bahagi ng gobyerno, bahagi yan ng coalition government. So kung Yan na nga. lulusubin mo ang Lebanon, ang makakalaban mo ay isang gobyerno na hindi lang mga Muslim. Hindi lang Hezbollah, no? Iba-iba yan. Minsan nga ang gobyerno diyan ay Kristiyano eh. So hindi yan Pero Gaza. Ronald, ang iniisip ng mga Pilipino dyan, yung trabaho nila eh. Definitely. Definitely. Hindi naman yung hindi yung danger eh. Actually, kapag tumataas ang danger dyan, lumalaki sweldo dyan eh. Yung nakakagulo nga sa Libya noon. Mas tumataas yung mas tumataas yung sweldo. In fact, di ba remember, nagkaroon na tayo na issue na yung mga driver natin binabawalan. Sila yung sumusugod dun sa pinaka-dangerous areas dahil napakalaki ng bayad. Di ba nung sa Iraq War Rin na yan nga, sa atin eh. di ba yung sa Iraq War, Ami, napabalik yung ating mga sundalo dahil may isa tayong driver na nahuli at Yes. pinang-negotiate sa atin. Kung hindi kayo aalis dito, papatayin namin ito. Di ba? Ang laki kasi ng sweldo. Oo. Yan ang iniisip ng mga tao natin eh. Yung So, sa, pull out ng peacekeepers natin. hindi, sa Libya, grabe yun yung height ng Libyan Civil War. Yung ating 1975. mga nurse ayaw umalis. Hindi Dahil sila umalis. mataas ang Hindi sila sahod umalis. pag may gera. Tumataas eh. Di ba nakapunta ka dyan, conflict Ed? zone pa Teka, eh. si Mase, pakawalan na kaya natin. Sige. Nagkakantuhan na kayo. Hindi, sinasabi ko lang, di ba nakapunta ka dyan? Mase, maraming salamat. Hindi Ah. ako nakapunta ng Thank you, Beirut. Maricel. Nakapunta akong Damascus. Ang surprising nga, biro mo, can you imagine, the Lebanese are fleeing the war in Lebanon. They're going instead to Syria. Eh, saan ka naman pupunta? Siyempre doon sa katabi mo. Yeah, but you know, Syria is not exactly the most peaceful place to go. Wala ka naman pupunta. That's where you Sumakayan had sa bangka. ISIS. That was the place that birthed ISIS. Nakapunta ako dyan dati. Pumunta rin dyan si congressman namin noon, Walden Bello. Si Walden, no? Tsaka si Risa, Si Eta. Eta Si Rosales. Eta. No? One day, pagkaalis nila, ayun, nagsimula ang gera. Oh, dumaan muna sila sa amin sa Baghdad. Tapos nag-exit sila to Damascus. Kapit-bahay pala kayo. No? Ang lalaki ng mga kwan dyan, yung mga crater.
crater galing sa mga bomba. Kasing lalaki ng mga ng mga football field. Imagine mo gano'ng kalaking mga yun. Alam mo, Mga bomba may kwento ako dyan eh. From Baghdad, we were supposed to exit na. Yeah. The route was actually during the war, nung Hindi, Iraq War. nag-uusap tayo nun. Oh. Ang exit namin dapat, head west towards the border with Jordan. May visa kami ng Jordan eh. So, that was supposed to be the case. Eh, nakuha namin dapat, pinakamura kasi, hindi mo rin mag-Ingles. Hindi kayo mag-Arabo. So sabi ko sa coordinator ko, how will he bring us to Jordan? Just say, Aman, go. He understand, okay? Okay. Aman, go, Aman, Jordan, okay? Oh, Aman, yala, we go. Malayo siya. Pagdating namin heading westward, Fallujah, nagpagas siya, nakipagkwentuhan sa mga driver doon, in Arabic, syempre, hindi na naintindihan. Balik sa amin, Aman, no, boom, Assyria. Ano sinasabi nito? Hindi ko naintindihan eh. Balan si Batman, sige, sakay tayo. Sakay kami. Another 12 hours so up sa desert, daming checkpoints, titigil kami. Mamaya, pagdating namin sa isang border, okay, border na to. Anong bandera yan? Hindi Jordan yan. Syria yan. We headed northwest towards Syria. Pwede lang naman yun. Minor misunderstanding. No? Minor misunderstanding. Ito, so pagdating, yung mga Syrian border guards, who are you? Oy, Sahafi. Why are you here? So, dinitain kami. Where did you come from? We came from Baghdad. Oh, Baghdad. Tell us what's happening there. Kasi binabomba ni Baghdad eh. So, kwentuhan kami. Na-interest sila, kwentuhan kami. So, after a few questions, so can we now go into Syria? Oh, yeah. Go ahead. Just don't stop along the way, okay? Go ahead to Damascus State. Andyan ako last February Ami, sa Tunisia. Tumulong ako doon sa Tunisia. Uy, ganda doon. Backdoor between Fatah sa Palestine at saka yung Israeli. Nagtumulong kami, walang nangyari. Inorganize nung Prime Minister ng Spain. Andiyan kami maganda yan, Tunisia. Yan yung dating Carthage. Oh, Tunisia, Carthage. yes. Yan ang Carthage, no? Yung mga museum nila, open eh. Ganda. Iyan ba yung base ng army ni Hannibal? The Carthaginians? Dyan yun. Oh. Kaya yung mga nila, yung mga ruins, nakaladlad, hindi nakalagay sa The sobrang ruins dami. of Carthage. Oo. Pero ang ganda ng dyan. Ang ganda ng mga beaches, ang ganda ng mga... Malakas yan sa tourism, ang Tunisia. Saka It's a sila, tourist destination. Muslim country na very modern. Very modern. Para ka na sa Paris. Parang Tourist Damascus. destination siya. Yes. If not for ISIS, yung Damascus was very sophisticated. Yes. Yung mga babae naka-skinny sayang. jeans tsaka naka-leather jacket. Diyan nagsimula yung Puro Arab Spring. babae na ano mo, Ed. Hindi. Puro babae, pinapansin Appreciation mo. of the sophistication of the Middle East. It was the Paris of the Orient. Yes, right. Just like Beirut. Diyan nagsimula yung Arab Spring sa Tunisia. Arab Bago Spring. pumunta ng Egypt. Iba yung may nagsunog, nag-self-immolate. Doon nagsimula. Let's cross-examine you later. Let's bring in first Bril Montalvo ng TV5 Davao. Bril, kamusta dyan? Hi, Bril. Nakapag-file ba ang mga Duterte o yung mga nag-rallies ng kanilang mga COCs? Hi, Brielle. Ronald and Ami, alam nyo hanggang sa ngayon ay hindi pa nakapaghahain ng kanilang mga certificate of candidacy. Ito ngang matunog na mag-alaban ngayon dito sa pagka-alkalde at ibang posisyon sa lokal na LGU dito sa Davao City. Ito nga mga Duterte at mga Nograles. So ngayon, matunog pa rin natatakbo bilang alkalde ng lungsod ito nga si former President Vico Duterte at makakalaban nga niya si dating Cabinet Secretary at ngayon chairperson ng Civil Service Commission na si Carlo Nograles. So may informasyon tayong nasagap na bukas daw umano magpa-file ang Partido Hugpong sa Taong Lungsod or HTL na partido ng mga Duterte at sa mga Nograles naman ang natanggap natin informasyon is ngayong October 8 sila magpa-file ng kanilang mga certificate of candidacy. Mukhang nakinig sila kay Ami Pamintuan na hindi pungsoy ngayong mag-file ngayong araw na to. No? Kaya sa ibang araw sila magpa-file. No? Alam nyo, ngayon sana
Ngayon sana yung schedule ng hugpong sa taong lungsod, ito nga ang partido ng mga Duterte. Pero sa natanggap namin impormasyon, may iba umanong mga kapartido nila ang kumalas at lumipat sa Team Nograles. Kaya yun, nag-change schedule sila at bukas na umano sila magpa-file. Yun nga, narinig nila si Ami. Hindi maganda yung numero daw na 4. Bril sa Chinese mga superstition. Pero anyway, Bril, yung kampo nila Nograles is backed by the administration, ano? Linawin lang namin yan. Tama kayo dyan, no? Ito nga kampo ng mga Nograles, isa kaalyado ngayon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. So yun nga, tumakbo sila balik dito sa Davao City kasi nga for how many years ay mga Duterte or walang mga kalaban itong mga Duterte dito sa Davao City. Pero ngayong election, 2025 midterm election, mas exciting ang labanan dito dahil magbabalik na naman na maglalaban ang pamilya Nograles at pamilya Duterte. Bukas ba buong araw yung... Pero yung, malakas pa ba, Bril? Malakas pa ba ang mga Nograles hanggang ngayon? Kasi medyo nga, sabi mo nga, medyo nawala sila ng matagal, no, sa local politics. Malakas pa rin ba sila ngayon? Meron pa silang grassroots support? Importante yan dyan sa Davao? Alam mo, Ami, dito sa Davao City, isa majority ng mga supporters, isa mga Duterte. Pero hindi natin masasabi kasi ngayon ay hati na ang suporta ng mga Davaoenyo. Meron ng mga supporters ng mga Nograles at supporters ng mga Duterte. Kasi alam nyo dito, yung ibang mga kalyado ng mga barangay kapitan at mga konsihal dito sa Davao City ay lumipat na din ang partido from Team Duterte, lumipat sila doon sa Team Nograles. So ngayon, exciting ang labanan ngayon dito sa politika sa Davao City. Kasi nga, kung mapapansin natin dito, parehong matunog dito sa Davao City, ito nga ang Nograles at mga Duterte. Bril, Sabado bukas So buong araw ba bukas ang COMELEC to receive more COCs on Saturday? And what about Sunday? Are they also open? Yes, tama ka nga dyan, Ed. No? Ayun nga sa COMELEC from October 1 to October 8, including Saturday, Sunday ay bukas ang tanggapan ng COMELEC from 8 a.m. to 5 p.m. kung sino man ang gusto maghahain ng kanilang mga certificate of candidacy. Ami, maganda ba ang 5 tsaka 6 na numero? Tapong sa'yo. Tinanong mo na yan, Sa numerology, depende yan sa birth date mo. Depende sa araw. So kung pinanganak ka ng 5, lucky sa'yo ang 5. Kung pinanganak ka ng 6 or yung mga numbers na pag hinad mo will be 6. Halimbawa, 15, 1, 5, o 24, swerte sa'yo yung 6. Oh, yan Sa libreng kwan numerology yan mo na Bilis hindi ang sa sagot niya, Chinese. Libreng consultancy Hindi sa yan Chinese. Mga politiko, libreng consultancy yan. Anong araw kayo magpa-file? Yan po, galing Pero kay sa Ami Chinese, of Pamintuan, course, yan nga, yung 8. ang ang editor-in-chief ng Pung Sui Star ngayon. Okay. Hindi, mapamahin. Remember ang mga Marcoses, they were sabi, hindi ko alam kung totoo yung origin, si Ferdinand Marcos Sr., believer in the number 7. Di ba? Yan naman yung sa kanila. I don't think that's Chinese. Pero sila, 7 sila. Kaya ewan ko tong sila, si former President Duterte, malapit sa mga Chinese, but I don't think naniniwala siya sa mga ganyan. But we will see. Okay, itong story ko, may free Pung Sui consultancy pa no? may world tour na kanina, tapos may Pung Sui, may Pung Sui. May kwentong misadventure sa Syria, sa Tunisia, sa Iraq, no? Talagang pangwag po ito. Well-rounded tayo, well-rounded. Ayun, Pung Sui advice, no? Teka, si Bril naghintay sa atin. Ay, Bril. Bril, kumusta si Vice President Sara? Nandyan ba sa Davao ngayon? Over the weekend, dyan ba siya? Yes, alam nyo, nandito lang ngayon sa Davao City itong si Vice President Sara Duterte
pero wala pong informasyon kung saan ang kanyang mga appointment or ang kanyang mga engagement. Pero bukas ay most probably ay tama siya sa paghahain, inaasahang paghahain ng kanilang mga certificate of candidacy itong mga pukpong sa taong lungsod na pinapangunahan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Okay. Yung mga kaalyado nila sa Senate, si Senator De La Rosa saka si Senator Bongo, nandiyan ba sa Davao ngayon? Alam nyo, kung mapapansin natin sa Facebook po, si Senator Bongo, nag-iikot siya ngayon sa buong Pilipinas. Kasama niya si Philip Salvador. Pero itong si Senator Bato de la Rosa, nandito daw siya kahapon dito sa Davao City. Pero hindi lang natin alam kung saan na eksaktong lokasyon ang kanyang engagement ni Senator Bato de la Rosa. Okay. Ano po? Pakawalan natin si Brill at nang siya yung Okay. Happy Friday. Oo, Thank you, Brill. Brill, bago lahat, batiin muna si Tito Ronald ng happy birthday. Advance happy birthday, Yo. Sir Ronald. Salamat, Bril. No? Yung, Sana makarating dito ang handaan. Oh, yun. kung dyan, yung balbakwa, pinadala ko na yung balbakwa dyan. No? Pumunta ka na lang dyan sa kwan. Tsaka yung crab all you can. Merong crab all you Teka, can. nagpadala ka doon, dito wala. Siyempre. Mas malapit dito. Dito, ako, pinapadala. Okay. Huwag natin pagpatuloyan. Huwag natin pagpatuloyan. You wouldn't want to go there. Let's not go there. Maraming salamat, Bril Montavo, Davao-based News 5 correspondent. Thank you for joining us this afternoon at happy weekend sa'yo. Salamat, Bril. Yung balbakwa. Thank you, Brill. Hindi ko na ulit babalikan yan. Sige. Sige, bito na tayo. Maraming salamat for joining us this afternoon. Si Ami Pamintuan, ng ating tapos head na ba? feng shui expert. Oh. Akala ko may 5 Tapos na. minuto pa tayo. Meron ba? Sige. Pag-usapan naman natin Meron ng pa. Afghanistan. Hindi, tinitingnan natin yung mga nag-file pang iba ngayon, di ba? Oo. Si Price Teves nag-file. Henry Price Teves. Oo. Yung kapatid, no? Oo, kaya kahit akusado ka talaga, kaya inulit ng COMELEC, kahit convicted ka na, inulit ng COMELEC, pwede ka pang tumakbo kung hindi pa Basta kung wala walang pang mga finality. court relevant order. At especially pag Yan. walang accessory penalty na perpetual disqualification. Lalo na, yung Right. mga criminal Yes. cases, mga na-overturn. Mga grave Yan, cases. yan na nga. So, inspired Yan ang sila. problema. Inspirasyon. Aabot pa sila kung How magpa-file inspiring. sila ng kandidatura. Sabi nga ni Ronald, Aabot pa kung magpa-file ng candidacy, ha? saan Halimbawa ka ba si nakatira? Gigi Reyes. Ha? Makati. Ito sinagot naman niya. Sige na nga. Happy weekend na sa'yo. Happy weekend. Sige. Okay. Maraming Happy salamat. weekend. Happy Ang birthday, ating ha? pinuno ng Salamat, Pungso, salamat. si Salamat, Ami Ami. Pumintuan mula sa Paranaque at si Tito Ronald Llamas Yes, yes. ang may mystery date bukas. Yung susunod, may bayad na yan kay Ami, yung consultancy niya. Okay, join us again tomorrow at, Monday pala. Join us again Monday at 4 p.m. for the StoryCon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.